Hello guys! Good morning everyone! Good morning world! Good morning Philippines! Ano pa naman ako sa ibang bansa. So ayan po mga kaibigan, it's my first day of work and inulan po tayo. So kahit umuulan, pasok pa rin tayo dahil first day of work. Pati mo naman ang ganda, diba? Ang ganda pa rin kahit umuulan. Ang daming flowers. Ay, nako. So, ayan guys, napunta tayo sa work. It's my first day. And, umuulan siya. At yung aking nilalakad araw-araw. I think it's around 1.5 kilometers. One way. And then, pauwi naman mamaya. Same pa din. So, maulan siya ngayon. Hindi ko ito inasahan. Pero ganun pa man, ready pa rin tayo. Kahit inuulan na, pasok pa din. Of course, Pilipino tayo. MSU1 tayo. Diyos ko, ito po ba? Kayang-kaya. Very Cecil. Char. Siyempre, nilalamig yung betlog. Kasi nga, ayan. So guys, nakapayong ako. Ayan o. Bumili ako ng payong. And it's worth around 4.19 euro. Mga 8, 16. 20 dirhams. Very, tapos ordinary lang to Like literally yung ano lang. Walang charger, walang automatic. Ayan. Ayan. Well, sabi nga nila, mahal. Mahal kasi nga naka-euro na. So dati pala hindi sila naka-euro. Dati na pala ang sabi sa akin 20 years ago pang na member ang Croatia sa EU. Sorry, or Schengen areas. But then last year lang natanggal yung restriction sa mga borders. So, pwede nang pumasok anytime from anywhere of Schengen area members. Pwede nang pumasok sa Croatia at lumabas ng Croatia na hindi kailangan ng mga border inspection, passport control, ganun-ganun. So, last year lang yun. Last year yung nangyari. Ito sa 2023. And then, last year lang din, officially naging euro ang kanilang money. So, kaya, mahal na. Pero yun nga, pag naging maganda-ganda yung sahod mo, malaki siya kung papadala mo sa Pilipinas. Pero kung sa lifestyle mo dito, kabayan naman tayo, hindi naman ka-luxury ang ating lifestyle. So, okay lang. Tulog kaso, mga flowers, roses, grapes. At alam niyo ba guys, yung sa garden nila, I mean, di ba sa atin ornamental yung ginagawang palamuti. Dito, mga thymes, mga rosemary, ganun. So, ayun, ganda-ganda ang daming flowers, ang daming roses. Nakakita pa ako ng sampagita dito. Tapos, ayan, akala ko karamay. Hindi pala. So yan kanilang may bunga, kanilang pine trees. So mga garden nila, mga olive oils, mga olive. Yan. Nakita ko sa pagkita dito na amoy siyang isang araw. Tapos sa paligid nila nagtatanim sila ng mga gulay. Yung mga binibili natin na ang mamahal sa UAE man o sa Pilipinas, yung ba imported dito guys, nasa bakuran lang nila, like lemon, oranges, tawag nito, spinach, tsaka ano tawag nito, cabbage, cabbages. Yan. So guys, olive yan olive yung mga punong yan. Ito naman grapes.
ginagawa nilang ano sa bahay. Lapit na ako sa workplace ko. Ayan, maulan. So, press natin. Okay, mabilisan daw ito dito. Kaya bawal bagal-bagal sa paglalakad. Ayan guys. So, mayroon silang malaking parang mall. Ay, malit na mall. Malaking supermarket. May H&M. Oh my God. So, mamimili ako dyan. Pag may pera na. And guys, olive yan. Olive yung nakatanim dyan. Kahit saan. Tiyatanim nila yung mga magagamit. Hindi sila dependent sa mga flowers. Yan, olives yan. Asan pa yun? Tsaka, nakita ko nandito yung yung puno ng fig. Fig, ba? Yung sarap, yung pag-dried siya, pero masarap siya. Hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun pero dito, yung puno niya, sa gilid lang. Ganun. Tatanim sila ng mga capsicum. Tatanim sila ng mga, yung kapitbahay ko. Kapitbahay namin, ayun, mga spinach, capsicum, beans. Ganun. Oops. Ayan. Saan na ba ako? Nakamaligaw na. Hindi naman. Kaya pa. So, thank you so much, Mrs. Teresa Ocampo for the winter jacket. Nagamit ko agad siya. Actually, hindi na dapat winter, pero ewan ko ba't umulan pa. Malamig pa naman. Pero may araw na, may mga nakaraang araw. So, unexpected tong ulan. Ayan. Well, madami dito. Nasa Dubrovnik kasi ako. So, ang daming hotels, tourist spots. Kasi it's a tourist destination itong Dubrovnik. Ayan guys. Alam nyo ba ito? Rosemary yan. Hindi yan siya. No. Ornamental. Ito olive. Oh. So, dito lang sa paligid nila yung mga binibili pa natin sa supermarket pag kailangan natin kung mag-i-steak tayo. Ayan guys. So, this is my workplace. Sheraton Dubrovnik. So, ito na ako. Sana magustuhan niyo yung chika minute ko. Char. Subscribe kayo pag gusto niyo malaman yung journey ko dito sa Croatia, at saka sa trabaho, at saka ano yung mga kailangan, ano yung mga pangyayari, ano yung weather, and everything. Pag mga tanong kayo, mag-comment. Ay, hindi ka na akong ma-slide. Ayun guys, rosemary yan. Tinatanim nila yung rosemary. So, malapit na ako. Ayun guys. Diba, nakakatawa. Oh, so, I'm almost here. Lamig. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan na. Pasok na ako, guys. Bye. Bye for now. Subscribe kayo, tsaka i-share nyo na rin yung video ko. At follow na rin kayo. Thank you.